Interesado rin daw ang ibang mga bansa na masuri at pag-aralan ng Benham Rice, ang underwater landmass sa Pacific Ocean na malapit sa Luzon na pinasok ng barko ng China kamakailan. Wala naman daw problema rito basta't may permiso ng ating gobyerno. Aminado rin kasi ang ilang mga eksperto na kapos sa teknolohiya ang Pilipinas para masuri ang likas na yaman sa Benham Rice. May report si Chino Gaston. Hindi lamang China pala ang nagkaka-interes sa Benham Rice at anumang likas yaman na maaring matagpuan dito. Ayon sa DENR Biodiversity Management Bureau, ilang bansa na rin ang humingi ng permiso sa Department of Foreign Affairs para masuri at pag-aralan ang Benham Rice. May mga nakakarating sa amin na asking for from the DFA, asking for some recommendations from us. Of course, there are always interest, especially because it is a known, the scientists have already identified it as a spawning ground for commercially important fish species. Ayon sa ilang eksperto, hindi rin naman daw masama ang pagpunta ng mga dayuhan sa Benham Rice basta may paalam. Dahil kapos nga ang teknolohiya ng Pilipinas para suriin ang seabed, hindi natin malalaman kung ano-anong minerals o kung may langis nga sa ilalim nito. Japan, Korea were asking for joint ventures on scientific research exploration of that region. They have vessels too, they have the instruments. Ang Malampaya Oil Rig na nagsusupply ng natural gas sa mga power plants ng Luzon, bunga din ng joint exploration ng Pilipinas sa ibang bansa. Sari-saring international consortium kung saan kabilang sa ilan ang China ang nagpahiwatig ng kagustuhan ng joint exploration sa Benham. Hindi naman masama yun because otherwise it will remain a resource. Kasi yung becoming a reserve, kaya yung may difference yan. Resource, andyan, alam mo nandyan eh. Pero mapapakinabangan mo ba yan? Sa ngayon, ikinakasana ang ika-4 na research expedition sa Benham Rice ng BFAR at DENR. Look at interconnectivities, no? Ano yung linkage ng mga resources doon with what we have within our coastal and marine areas. Chino Gaston, GMA News.